Katatapos lang ng ambon. Ano ba yan? So, mga 30 minutes din akong naghintay. Pero naambon pa din. Dito kasi parang wala lang sa kanila yung ano, yung maambunan sa ulo. Ako feeling ko pag naambunan lang ako sa ulo, parang feeling ko masakit na yung ulo ko later. Yung ganun, or baka nasa utak lang natin. Naambon pa din eh. Ba yarn? Wala. Gumamit din ng payong. Ewan ko, parang nahiya ako magpayong. So kaysa maubos yung oras na kahihintay, maglakad na lang tayo kasi alam nyo masyadong malayo dito yung bilihan. Mga 20 minutes na lakad. Yan. Mamimili ako ng groceries stock. Once a week lang ako namimili kasi alam niyo na mahal. So kailangan talaga isang matinding pagtsatsaga, pagtitipid dito sa Canada. So maulan pa dito. This week maulan na naman. Nung kailan lang nag-snow. So anyway, dadalhin ko kayo dun sa independent store na tinatawag. So ayun yung independent store. Sarado yung dollar store. Pupunta sana ako dun sa dollar store, bibili ng lagayan ng sabon. Pero sarado, maaga sila nag-close. So pupunta tayo dyan sa independent store. Yan yung bilihan ng groceries. Ayan, umaambon na naman. So ating alamin kung magkano ang ating gagastusin. So ang rice is $3. So yan yung loob. Bibili tayo ng bok choy. So yun na pala yung nabili natin, guys. Nakakauwi ko lang. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga pinamili ko at kung magkano lahat. Meron tayong bok choy. Bumili ako ng bok choy. Tapos eto mga sale. Dalawang ganyan. Natikman ko to nung nasa Germany ako. Masarap siya. Para siyang soda. Tapos Indomie. Pumugas ng plato. Toyo. Tinapay. Mga pang nguya-nguya. Kape. Yogurt. Siyempre. Pansit canton. Peanut butter, bigas, sardinas, tapos pork cut. Yan. At ang presyo niya is $59 Canadian dollars. So like roughly 2,000 pesos plus. Not bad, no? Pero, yun nga, kailangan pa rin magtipid. Kasi pag, alam mo yun, pag nakikita mo kasi dollars, parang, ay, ang mahal-mahal, yung ganun. Pero, yeah. Sana umabot ng 2 weeks.